Tingnan natin, observe nyo lang, okay? Paano sinagot ni Attorney Matibag o yung bagong director nitong NBI patungkol dito sa 18 ex-Marines, compare nyo lang, pati doon kay Madriaga. Palaisipan para kay NBI Director Melvin Matibag kung paano nagkasya sa mga maleta ang 805 billion pesos na kickback mula sa mga flood control project. Ito ang perang dineliver di umano ng mga lumantad na dating miyembro ng Marines kay Pangulong Bongbong Marcos, ilang mambabatas at iba pang opisyal ng gobyerno. Madalas din ako magbiyahe noon eh. Yung pinakamalaking luggage kasi parang hindi yata abot ng 56 kilos eh. Ang sabi nga ni Senator Ping, yung isang bulto ng tagwa 1,000, that is 1 kilo. So 56 kilo yon. Alam mo, hindi po malayo mangyari yon. Kasi yung 200,000 ganyan lang kakapal. 200,000 pesos ganyan lang kakapal. Imagine niyo, ganyan lang kakapal, ganyan lang kalaki ang pera. So ilan pera mangyayari doon? Posible po mabigat ay yung maleta. Hindi lang naman ikaw ang bumabiyahe. Kahit ako matagal na akong bumabiyahe. Very possible po yun. Depende po sa laman. Lagyan mong bato yun. But seriously, depende. Kung siksik eh. Pambira naman. Ako, hindi ko inaano to si Attorney Matibag, no? Pero ako'y nadududa. Iba yung gusto niyang pinapalabas, yung kanyang pananalita na investigasyon patungkol dito sa 18 ex-Marines, samantalang yung kay Madriaga na preso, parang pinaniwalaan niya na yung kanyang statement. Parang pumapanig na siya, oo nga, may danger sa buhay ni Madriaga. Totoo nga, posible nga, dahil galing sa ibang detention center, dinala doon. Bakit inilipat? Eto naman, ang kini-question, posible ba yung sa maleta? Napunta na naman tayo doon sa ganong klaseng sitwasyon. Ang sa akin, hindi sa pinagbibintangan kita, sir. Okay, abogado ka, kaya ka nandyan, matalino ka, magaling ka. Pero bilang matalino, is dapat siguro neutral muna tayo. Huwag muna yung statement na parang lumalabas, mali yung ipinapakita nitong 18 Marines. Diba? Ako lang ba nakakaisip? Hindi nyo ba nakikita? Sige nga, habang pinapanood natin yung pananalita nitong si Matibag, hindi ba kayo parang nadududa na bakit ganito ang statement? Hindi muna siya neutral. Ewan ko, ilagay nyo sa comment section kung sasang-ayon kayo na parang duda na siya agad-agad. Hindi siya neutral. Hindi na itago ni Matibag ang kanyang duda nang matanong ng media kaugnay ng inilabas na sabina ng NBI laban sa 18 nagpakilalang security ng dating kongresista at ngayoy pugante na si Zaldico. Yun yung isang tiningnan ko rin sa joint affidavit, yung pumunta sila sa may Balero, nagpalit sila ng $2 million, dalawang maleta na tag 56 million. Nakatakdang humarap sa NBI ang 18 ex-Marine sa Miyerkules para magbigay linaw sa kanilang mga paratang. Balak ipademo ni Matibag sa kanila kung paano nagkasya sa mga maleta ang milyon-milyong pera. Ayun lang. Pero hindi Ipapademo. Wait. ang Gusto ipademo. O bigyan mo sila ng limpak-limpak na salapi. Ako naniniwala ako kasya dyan. Sabi ko nga 200,000 ganyan lang. Ganyan lang kanipis. Ako napapatanong lang. Hindi po kita binibintangan, attorney. Sir, pero lumalabas parang abogado ka ni Bongbong Marcos eh. Parang duda ka na agad dito sa kanilang pinapakitang ebidensya. So diyan pa lang parang may desisyon ka na si Bongbong Marcos at si Tambaloslos ay hindi tumatanggap ng maleta ni hindi mo pa nga naiimbestigahan. Lumalabas na ikaw ay parang attack dog. Hindi, malayo ba? Malayo ba yung naiisip ko? Bago to eh. Bagong pasok to. So bagong attack dog ka? Are we going to see the next Claire Castro? Next Ombudsman Boying Remulla? Next Ping Lacson? Na wala nang ipapakitang ebidensya, susuplakin agad-agad. Basta tatama kay Bongbong Marcos at dun sa pinsan niyang si Romualdez. Hindi ako magugulat. Kasi kahit abogado to, kahit matalino, abogado rin naman si Claire. Abogado naman si Boying. Pero kitang-kita nyo kung kanino sila nag-aabogado. Mga maleta ang milyon-milyong pera. Pero hindi lang sila ang ipinatatawag. Ipinasabi na rin ng NBI ang nasa 12 iba pang personalidad. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, kasama dyan sina dating Congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligod at isa pang abogado na nagnotaryo umano sa affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines.
Well, pati yung notary public dito, inimbitahan namin kasi may nakita kaming some angles that we cannot discuss public. Ayun, yung notary public na naman. Napanood ko na to eh. Kayo napanood nyo na naman. Notary public. Tapos tatanungin nyo naman yung notary public kung pirma niya nga to. O, tapos itatanggi nung notary public na pirma niya yon. Ay nako, ganyan-ganyan yan. Pero alam mo, naitanong ko yan. Ako mismo nagtanong niyan kay Attorney Baligod doon sa programa natin sa SMNI. At sinabi niya, binidyo niya. Para wala nang lusot. No? Kasi dati itinanggi nung supot na abogado yung kanyang pirma. Pare-parehas naman daw ang pirma. Kung hindi siya pumirma noon, lalabas yung notaryo na naman ng palpak. Kaya ngayon, binidyo na nila. Oo, so same din. Same din. Hindi ako, sir. Ako, malaki tiwala ako sa inyo na hindi kayo magiging kagaya ni Claire Castro. Baka tayo ang ipatawag naman. Oo. Hindi, matatalino yan si sir. Oo, patas yan. Patas to si sir, di ba? Hindi siya nag-aabogado sa magnanakaw na si Bongbong Marcos. Patas si sir. Pinuri ko pa, baka sabihin. Sang-ayon kayo, patas si sir. Pero kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. Ano ngayon ko sa Las Piñas? Ayon kay Matibag, hindi bababa sa 30 ang ipinasabpina ng NBI. May ilan daw dyan nagpahiwatig na voluntaryong dudulog sa NBI. Kinumpirma rin ni Matibag na may posible pang lumantad. Base sa impormasyon na nakarating umano sa kanya, umaabot sa 100 Marines at mga uniform personnel ang kinausap pero hindi lahat pumayag na lumantad. Apparently parang next week they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap dyan eh. Oo, 100 nga yan. Hindi lang, I don't know kung misleading itong sinasabi ni Attorney Matibag na 100 yung kinausap dyan. Hindi po, 100 po yung 100 plus po yung itong mga bodyguards na kinuha ni Saldico. 100 plus silang nagtatrabaho kay Saldico. At lahat po sila nagdi-deliver. Yun po yun. Hindi yung kinausap. No? Totoo naman kinausap eh. Pero kasi lahat sila empleyado ni Saldico. Kausap eh. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag. No. Hindi lahat pumayag. Siyempre, delikado eh. Oo. Tsaka hindi kailangan. It's unnecessary na yung 100 na yan. Siguro sa korte maglalabasan. At tsaka, ito yan. Ito sinabi ni Attorney Baligod. Ito yung pagkasabi sa amin. Uunti po yung labas-labas na yan. Kasi inaantay nilang sumagot, i-deny, tapos saka sila maglalabas ng ebidensya. Hindi mo ibubuhos lahat yan. Pero nakatago na yung ebidensya niyan. Secured na po. Posible rin umano na politically motivated ang paglantad ng mga nagpakilalang security aid ni Ko. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na magiging patas pa rin ang NBI sa kanilang investigasyon. Paano magiging patas? Ako duda na ako agad una pa lang. Kaya nga tinatanong ko yung mga viewers ko ako lang ba nagdududa? Dahil unang-una pa lang, parang inamin nyo naman na duda kayo dito sa 18, di ba? So, una pa lang, pabor na agad kay Bongbong Marcos. Sinisira na sa publiko. Paano magiging patas? Kung ako magbabalita, eto patas. Gusto niyo ng patas? Etong titingnan po namin at iimbestigahan namin, pinatawag po namin itong 18 Marines, 18 ex-Marines. Pero sa ngayon, hindi ko masagot dahil gusto ko muna makita yung buong kanilang isasagot. Gusto ko silang makita ng in person. And then, bibigyan natin ng pagkakataon na patunayan, ipakita yung mga iba pang ebidensya. So, bigyan muna natin sila ng pagkakataon. No? Posible namang nagsasabi silang totoo, posible ding hindi. Yan po ang statement ng patas. Sino mas mukhang patas sa statement? Yung statement ko, yung statement niya. Balita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nagpadala ng tauhan ng NBI para sa dagdag na seguridad ng nagpakilalang bagman ni VP Sara Duterte. Puntahan natin itong bagman. Si Ramil Madriaga. Yan ay matapos mapaulat na nakatanggap siya raw ng banta sa buhay. May nagtaka rin daw na manuol kay Madriaga para hindi tumestigo laban sa bise.
Nakipag-ugnayan ng NBI sa BJMP para mabantayan si Madriaga sa kanyang kulungan. Posible umano na politika ang motibo sa likod ng pagbabanta. I understand that Madriaga is a critical witness no, sa impeachment na alam naman natin lahat. Inaprubahan na ng Committee on Justice yung impeachment. O, kita mo, doon dito, putulin kita. Critical witness, ito si Madriaga sa impeachment. So, ibig niyang sabihin, kaya delikado ang buhay nito si Madriaga dahil critical witness doon sa impeachment ni BP Sara na aprobado na. In short, posible nga na pinapapatay, diretsahin na natin, pinapapatay ni BP Sara, ito si Madriaga. Yan po ang pinupunto niya. Yan ba ay patas? I don't think so. In my opinion, hindi po patas yung ganyang klaseng statement. Tapos yung statement niya sa Marines, ganun. Bibigyan ko kayo ng patas na statement. Papatawag din natin si Madriaga at iimbestigahan namin kung legit po na meron talagang banta sa kanyang buhay. Huwag po tayong padalos-dalos sa balita. Kailangan pong masusing matingnan ang sitwasyon niya diyan sa Bilibid. Sino mas mukhang patas sa statement namin? And tayo po ay hindi nagtatali-talinuhan. Hindi naman tayo abogado. Matalino to, abogado to eh. NBI yan. So, baka engineer yan, architect pa. Hindi accountant. So, hindi po to question ng matalino. Pero kayo, bilang ordinaryong tao, hindi ko po kayo tinuturuan, sir. Kaya nga tatanungin ko, yung mga manonood natin, gaya ko na bilang ordinaryong tao, sinong mukhang patas ang statement? Sige, pakilagay nyo dyan sa comment section.